Well, ang pagkakaintindi ko, pati si Inday Sara, hindi pa niya nakukuha yung desisyon ng COA. Ang nakapagtataka, paano nagkaroon ng ganyang disallowance, wala naman lumabas sa COA review, di ba? Ang sabi ng COA, everything in order sa paggastos ng pondo ng Office of the Vice President. Bakit meron ngayon? May panibago na namang disallowance, bukod pa dun sa naunang disallowance. Ang tingin ko nangyari, this is by special order of Congress na maglabas ng notice of disallowance at hindi binigyan ng karapatan na marinig ang panig ni VP Sara. Kasi bilang isang nagtrabaho rin sa gobyerno, ang proseso dyan, kapag merong sasabihin nilang maling paggastos ng pera, ilalabas yan doon sa tinatawag na exit conference para naman mabigyan ng pagkakataon yung ahensya sumagot. Pero walang pinagdaan ng ganyang proseso dahil itong sinasabi nilang mahigit na 300 million, mukhang walang kinalaman doon sa 72 million na nauna nang na-disallow. No? At ang nakapagtataka dito sa 300 million na pangalawang notice of disallowance, bakit ang may alam lang ang Committee on Injustice at yung ahensya mismo walang kaalam-alam? Well, kaya nga ang tawag sa kanila Committee of Injustice. Kasi ang gusto lang talaga nila maglabas ng impormasyon na makakasira kay Inday Sara. Never mind kung hindi naman kapani-paniwala. At kaya nga kahit isang tanong kay Madriaga, hindi pinayagan dahil ayaw nilang makita, mapruebahan na nagsisinungaling si Madriaga na napakadali namang gawin. Kasi yung cheque lang yun alone, ha? Milyon-milyon yun. Pero ang tanong, bakit yan ang sinasabi niya galing kay Digong? Samantalang panahon niyang 2023, si Marcos Jr. na ang presidente. Yung saying na falsus in uno, falsus in, yung false in part is false in whole. Yan po talaga ay applicable kay Madriaga. Sinungaling siya sa isang bagay, sinungaling siya sa lahat. Opo, after nung magbanggit po ni President Bongbong Marcos Jr. na nahuli na raw itong si dating Congressman Zaldico, meron din po kayong post. Pakipaliwanag po, ano po talaga, nasaan po kaya si dating Congressman Zaldico? Siya ba'y nasa kamay ng batas, kamay ng otoridad sa kasalukuyan dyan sa Czech Republic? Sige na nga po, dahil ito namang SMNI ay aking istasyon din. Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Zaldico. So kauna-unang pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Zaldico. Hindi po siya nakulong, hindi siya nakakulong. Kaya nga, buong buo ko sinasabi, nagpapakalat ng fake news ang presidente. Now, pero bago pa tayo makakuha ng kumpirmasyon kay Zaldico, tayo naman ay nagkaroon na rin ng karanasan dito sa Europa. No? Kung maalala nyo, yung panahon na ako ay sapilitan na pinapadala dito sa Vienna, Austria, at ako naman ay merong medical certificate galing sa dalawang doktor na I was unfit to fly, tinanong ako ng piloto ng eroplano kung gusto ko ba lumipad. Sabi ko hindi, dahil sa sinabi ng doktor ko, nung ako po'y pinababa sa eroplano, pinaantay po ako hanggang dumating ang piskal dahil ang sistema dito sa Europa, bago ka ba aresto, kinakailangan iharap ka muna sa piskal at ang piskal ang magdidesisyon kung kakasuhan ka. At kapag ikaw ay kinasuhan, doon ka pa lang aarestuhin. So, hindi ko talaga alam kung ano ang pangyayari kay Zaldico, pero nakakuha ng kumpirmasyon galing sa pulis na hindi inaresto, hindi in custody, hindi dinitain si Zaldico, kung hindi, he was subjected to law enforcement incident. So para po yung nangyari sa akin na habang nag-aantay ng piskal ang desisyon kung ako'y sasampahan ng kaso o hindi, nag-aantay lang kami. Pare-parehong nag-aantay sa pagdating ng piskal. Pero sa aking kaso, wala namang isang oras, dumating ang piskal at nakita naman niya na wala talagang kaso, pinawalan din ako. At sa tingin ko, ganyan din ang nangyari kay Zaldico. No? Yung sa akin nga mas matindi dahil ang sabi ng immigration authorities, di daw ako sumunod dun sa dapat na lumipat na ako sa Austria. Ang sabi ko, sumunod ako, sumakay ako ng eroplano. Kaya lang, tinanong ako ng kapitan kung gusto ko lumipad na hindi. Sabi ko, hindi ko gusto dahil meron akong 2 medical certificate. At dahil doon, hindi ako kinasuhan because supportado yan ng 2 medical certificate. So, ang aking basihan kung bakit ko sinasabing fake news, impormasyon na galing mismo kay Zaldico at yung aking personal na karanasan at yung aking sariling pagtatatawag sa pulis, sa Prague, sa Brno, kung nasaan si Zaldico. At syempre, kasama ko rin dyan yung vlogger na si Maharlika na siya naman nagbigay sa akin ng mga possible places kung saan na nakadetain na si Zaldico. At lumabas nga na
merong pagtatanong na nangyari pero wala pong in custody, walang detention, walang arrest. Kung bakit hindi siya na aresto, hindi siya na-detain, hindi siya under custody, well, hindi ko po alam. Sa aking personal na kalagayan, dahil ako po ay asylum seeker, hindi ako po pwede ma-extradite pabalik ng Pilipinas ang hindi tapos ang proseso ko. No? Hindi ko lang po alam kung ano ang naging dahilan sa kaso ni Zaldico. Pero nanggaling na po sa Czech Police, wala pong in custody, walang in detention, walang arrest. Opo, sa tingin niyo po, paano kaya ito nalaman yung information na yon na nasita siguro yung tamang term itong si dating Congressman Zaldico dito sa gobyerno natin sa Pilipinas, particularly kay President Bongbong Marcos? Well, may mga nakalap na impormasyon naman ng isang mainstream media, no, na di umano ay nagbabakasyon kasama kanyang pamilya. No? Hindi ko alam kung totoo yan. Pero kung nakakalap ng ganyang impormasyon ng isang mamamahayag, siguro naman ang gobyerno na meron silang bilyong-bilyong intelligence funds ay makakakuha rin ng ganyang impormasyon. Ang nakapagtataka lang at ang tingin ko it was intentional kung bakit nagpakalat ng ganyang fake news ang presidente mismo pa. Si Ante Claire naman, alam natin talaga nagkakalat yan ng fake news. Bakit hindi nalang binayaan kay Ante Claire? Nung una, akala ko atat na atat lang talaga si Bongbong Marcos dahil talagang si Zaldico lang ang nagsasabi na siya talaga ang mastermind. No? Yung mga po pwedeng magbigay ng koroborasyon, yung 18 Marines nagsalita na, yung Amina hindi nagsasalita, yung maglolong Bersamin hindi nagsasalita, ang Tambaluslos hindi pa nagsasalita. No? So ang buong akala ko, atat na atat lang talaga siya mahawakan itong si Zaldi, siguro para pabaliktarin o di naman kaya para gurgurin. Pero ngayon, meron kasi mas malaking balita na hindi pala sinisiwalat sa atin. No? At ito yung pamimigay na naman ng ating presidente ng 4,000 acres, mahigit kumulang 1,400 hectares para gamitin ng mga Amerikano bilang isang special economic zone. Ang nakapagtataka, bakit 2 taon lamang? At saka bakit yung mga magtatrabaho ron ng mga Amerikano ang mayroong diplomatic immunity? Ngayon, alam naman natin mayroong gera nangyayari. No? So ang binigay na dahilan kung bakit magtatayo sila ng special economic zone para daw mabawasan ang dependence ng Amerika sa mga semiconductor factories. No? Na alam natin, nasa Taiwan yan. No? Yan yung mga gumagawa ng mga microchips para sa kanilang mga missiles at iba pang mga armas na panggera. No? So sa tingin ko, this is still a war-related effort. Yung sinisecure na nila, yung mga ammunition at yung mga microchips na kinakailangan nila para sa kanilang mga bomba at ngayon, nag-decision sila na gagawin nila sa Pilipinas yan. Sa akin, yan po ay napakalaking paglabag sa ating saligang batas. Sa panahon na may gera, hindi po ibig sabihin na palibasa hindi tinatawag na military base ay hindi yan military base. Ang definisyon sa batas sa umiiral pag mayroong digmaan, international humanitarian law, sa isang military object ay, I will quote, no, by its very nature, object or purpose contributes to the war effort. So, maski yan po ay gagamitin lamang para sa microchips ng mga missiles ng mga Amerikano, yan po contributes to the war effort and that means it forms part and parcel of the war itself. No? Kaya nga po sinasabi ko na baka linilihis lang ang issue dahil itong issue nitong dapat pag-usapan. Bakit pumapayag tayo ng ating teritoryo ay talagang gagamitin para isulong ang gera ng Amerika sa Iran, gayong ipinagbabawal ito ng saligang batas dahil sabi natin, we renounce war as an instrument of our foreign policy at ang presensya ng mga military bases na dayuhan ay dapat sang-ayon sa tratado, ratifikado ng Senado at kung kinakailangan, kunin ang pagpayag ng sambayan ng Pilipino. Opo, balikan ko lang po yung naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos ukol nga po dito kay dating Congressman Zaldico. Kasi meron pong post itong si Congressman Leandro Leviste. Basahin ko lang po, attorney. Ang sabi niya kasi rito, hindi dapat si BBM ang mag-report sa pag-aresto kay Zaldi. Lalo't siya mismo ang itinuro ni Zaldi bilang mastermind ng flood control. Paano paniniwala ng proseso kung ang akusado ang nagpaparesto sa nag-aakusa? Tama po yan, no? Dahil ang tama namang dahilan kung bakit, ang tanging dahilan pala kung bakit gigil na gigil siya kay Zaldico, si Zaldico tumato yung testigo na siya talaga mastermind pagdating dito sa korupsyon, lalong-lalo na sa flood control projects. No? At tama naman si Leandro Leviste, no? Sino ka para mag-akusa
samantalang ikaw nga yung naakusahan na ikaw ang mastermind. No? Ang nakakalungkot, yun na nga, no? Bukod pa kay Zaldico, nandiyan naman yung 18 Marines na hanggang ngayon ay hindi pa formal na iniimbestigahan kung totoo mga sinasabi. Pero napakadami nilang detalyo na binabanggit na napakahirap naman paliwanaan na nagsisinungaling lang yung mga Marines na yan. Opo. So, ibig sabihin po, fake news ang inihayag ng Pangulo at kung fake news ito, siya po ba'y papanagutin ng Palasyo ng Malacanang kasi meron silang drive ngayon, anti-fake news. Hindi naman niya pwede parusahan yung kanyang sarili, di ba? Siya yung tagapagpatupad ng batas. Pero kung siya mismo lalabag ng batas, anong aasahan natin dyan? No? Pero sa akin, ang leksyon sa sambayan ng Pilipino, mag-ingat po tayo sa mga deklarasyon ng Presidente dahil ito po malinaw na malinaw. Nagkaroon na po ng kumpirmasyon galing mismo sa pulis sa Czech Republic. Walang pag-aresto, walang pagdetene at walang pang-custody dito po kay Zaldico. Opo. At after nito kung mapapatunayan ano kaya ang magiging nito attorney kasi for sure sasabihin nila meron yan silang mga i-insist actually doon kanina sa balita naghahanda na rin yung PNP raw sa pag papauwi dito and hindi rin natin narinig ata itong DFA na meron pong kumpirmasyon mismo para more on sa side ng gobyerno ng Pilipinas. Ganito po ba ang kalakaran if may isang Filipino citizen sa ibang bansa na merong pagkakasala or merong nagawang mali, na aresto po, ganito po ba na parang sa side lang yan natin, wala tayong naririnig na sa side mismo ng pinaka-ahensya at tsaka yung sa mismong sa bansa kung saan ito na nahuli, unlike doon kay dating congressman din na Arnie Teves. Alam mo, ayon sa Vienna Convention on Consular Relations, obligasyon ng Czech Republic na ipagbigay alam sa gobyerno ng Pilipinas na naaresto si Zaldico kung totoong inaresto siya. Kasi kapag hindi yan pinagbigay alam sa atin, sang-ayon sa desisyon ng International Court of Justice sa kaso ng Inre Avena, hindi po pwedeng maging legal ang proseso na gagawin sa isang dayuhan, sa isang dayuhang bayan kung hindi nabigyan ng notice ang kanilang consular office. No? So baliktad. Ang dapat, ang Czech government mismo ang magbibigay abiso sa Pilipinas na arestado si Zaldico dahil obligasyon na yan sang-ayon sa Tratado ng Consular Relations. Pero ito, wala nang sinasabing ganun ang Czech government. Patunay talaga na fake news sila. Dahil kung talagang naaresto, obligasyon pa nga yan ng Czech government. So ang sinasabi ko nga, kung totoo na nasa custody si Zaldico at hindi binibigyan ng kumpirmasyon, it could only mean kasi humingi ng asylum itong si Zaldico. At napag-aralan ko naman kasi ang proseso dyan sa Czech Republic, kapag ikaw na-aresto because of illegal entry, immigration rules, obligasyon din ng gobyerno na sabihin dun sa taong na-aresto na po pwede siyang humingi ng asylum. Pero ang punto na sinasabi ko, sang-ayon sa international law, obligasyon pa nga ng Czech government na ipagbigay alam sa Pilipinas na inaresto ang isang Filipino national kung totoo ito. Opo, pero parang wala pa yatang pagre-retract doon sa mga unang pahayag attorney ang ating gobyerno po which is parang katakataka ba? Well, hindi katakataka, nakakahiya. Kasi presidente pa yung nagkakalat ng fake news. So at least alam ng Pilipino ngayon na huwag magtitiwala sa kahit anong sinasabi ni Bongbong Marcos. In fact, wag din sila magtitiwala sa hindi sinasabi ni Bongbong Marcos dahil minsan hindi naman yan umamin na siya'y bangag. Hindi nga niya sinasagot ang katanungan kung totoo ito hindi. Ang latest and only thing na sinabi niya, I don't even have to reply to that. Diba? So, bakit yung paniniwalaan ng ganyang presidente? Opo, Attorney, si MJ po ito. Sir, meron po bang extradition treaty ang Czech Republic at ang Pilipinas? Sa inyo po pagkakaalam? Wala po. Wala po. At yung pinangangalandakan nilang red notice alert, sabihin na natin meron yan dito sa Europa, hindi yan kinokonsidera na warrant of arrest. Lahat ng bansa sa Europa, dahil nga sa European Convention on Human Rights na ginagalang ang due process ng kahit sino, kinakailangan lahat ng pag-deport pursuant to lawful order of the court, hindi yan dahil sa red notice alert. Dahil yung red notice alert na yan ay pakiusap lamang na pakiaresto kung narariyan.
pero wala po yung obligasyon sa parte ng Estado na arestuhin dahil tanging extradition treaty lamang ang magbibigay ng ganyang obligasyon. Pero maaari siyang pabalikin ng Pilipinas, attorney, kung cancelahin ng Department of Foreign Affairs ang kanyang pasaporte or canceled na po ba as far as you know, sir? Well, ang patakaran talaga, kung wala kang passport, pwede kang subject to summary deportation. Pero may proseso pa rin yung pagdadaanan. Hindi yan agaran. At ang pag-aaral ko dito sa Czech Republic, they're given until 500 days to deport. No? Ganun katagal. No? Kaya yung sinasabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na 1 to 3 weeks, sinabi ko nga magre-resign ako bigang abogado kung mapapabalik nila si Zaldico between 1 to 3 weeks. No? Pero ang katotohanan niyan, hindi natin alam kung nag-asylum na nga itong si Zaldico, pero ang aking payo sa kanya, dahil siya ay whistleblower, sa katunayan ng Bongbong Marcos mismo ang mastermind sa korupsyon ng Pilipinas, talagang may banta sa kanyang buhay at siya ay qualified para kumuha ng asylum. Attorney, based po sa inyong karanasan, gaano katindi ang pagpapahalaga ng mga bansa dyan po sa European Union sa mga kagaya pong mga individual na umaharap po sa panggigipit sa bansang kanilang pinanggalingan? Well, itong 1951 Geneva Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers, yan na dahil sa naging karanasan sa Europa na mas marami pa sanang namatay sa gas chambers ng mga Nazis kung hindi binigyan ng asylum ang mga Hudyo sa iba't ibang parte ng daigdig kasama na dito sa Pilipinas. Dahil meron tayong mga Hudyo na talagang hinayaang pumasok sa Pilipinas para makaiwas sa gas chamber. At dahil sa karanasan nito, tingin ko lahat ng mga bansa dito sa Europa alam kung anong asylum at alam nila na pinaka-importante karapatan ng mga asylum seekers, yung right to non-prosecution, hindi po pwedeng parusahan dahil sa illegal entry, at yung right to non-refoulement o hindi po pwedeng maipa-deport doon sa bansa na tinakasan dahil nga may banta sa kanilang buhay o sa kanilang pagkatao. Opo, yung breaking news na inyo pong binatawan ngayong gabi, attorney, yung mismong si Zaldico ang nag-confirm sa inyo, kailan yun nakuha, sir, yung confirmation? Kahapon, nakarang araw, o yung mismong announcement ng Pangulo? 17 April, 10:34 a.m. my time. So, meaning to say, sir, meron kayong kumbaga, ugnayan ngayon ni Zaldico. Meron ba siyang mga naikwento sa inyo, sir? Kung meron man, hindi po pwedeng isiwalat dahil kasama na yan dun sa attorney-client privilege. Pero dahil nagiging issue kung ano ba ang katotohanan, tingin ko naman, Zaldico will not mind me confirming na yung balita that he is safe and sound, not under detention, ay nanggaling mismo sa kanya. Pero sir, kahit patikim lang, sir, nasabi niya ba na napag-utusan lang siya? O anong naging role niya? O sabi Congressman Mike Defensor, lumalabas nga na napag-utusan lang at bilang chairman ng makapangyarihang komite sa Kamara, ginawa niya lang yung trabaho niya, parang gano'n. Well, hindi na muna ako magkokomento dyan. No? At nagsalita na naman siya. Opo. Attorney, nako, nawala yung Okay, balikan lang natin si Attorney Harry Roque po, mga kapartner. Ayan. Opo. Oo, ang sabi nga niya, ang sabi sa kanya ni Tambaluslos, dahil siya naging sunod-sunura. Opo. Attorney, so ibig sabihin, sa tingin niyo po, hindi siya maituturing na mastermind dito po sa pinag-uusapan na ngayon na korupsyon, lalo na napag-uusapan itong sa mga manumalyang flood control projects? Well, sa kanyang kwento po, no? Ang nag-insert ng 100 billion, presidente. Ang nagdala ng kanyang kita na 25%, 25 billion, Zaldico. Ang pinagpuntahan ng pera, presidente. So sa tingin ko, siya ay naging utusan at hindi siya ang mastermind. Ang tunay na mastermind ng korupsyon, ang presidente. Opo. Bukas ang sunod na oral argument dyan po sa Supreme Court, Attorney. Sa tingin po ninyo, sa pagbusisi dito,
makikita dito ang matitrace po dito sa kasi ang kini-question dito is 2024, 2025 at 2026 na budget po. Sa pauna pa nga napag-alaman na yung mga unprogrammed fund, program appropriations, ipinalit doon sa program appropriations. So yung mga program appropriations ng mga key projects, inilagay doon sa program, nagkaroon ng palitan po. Attorney, any thoughts dito po? Pati ko malinaw na na-establish ng Supreme Court as a matter of fact bago sila magbigay ng decision na talaga napakadaming mga pinaggastusan na hindi dumaan sa tamang proseso dahil walang pagpayag ang Kongreso. Kasi ito mga ang program funds na ito, ang nagde-decision lamang kung mare-release ang pondo ay ang presidente mismo. Opo, attorney. Ano pa ang nakuha niyo, no? Opo, nakuha. Medyo ano lang, yung medyo may pagka-delay lang yung video nyo po kung mapapansin niyo, pero narinig naman namin yung audio. Pero dito po sa pagbusisi ngayon ng Korte Suprema po, attorney, sa inyo lang pong opinion po, pag halimbawa nakakuha ng paborableng desisyon ang mga petitioner mula sa Korte Suprema na hindi na nga constitutional yung kanilang ginawa doon sa budget for 2024, 25 at 26. Ano po ang maaring sunod na hakbang? May habol ba ang taong bayan doon sa mga gumawa na nag-budget ng ating pera? Pananagutan na lang ang ating ipaglalaban dyan. Dahil mukhang technical malversation ang nangyari na ang pondo ay ginastos na hindi dumaan sa tamang proseso at hindi na-identify talaga at hindi binigyan ng basbas ng Kongreso sang-ayon dun sa kasabihan na there shall be no taxation without representation. No? Pero siyempre, wala na yung mga perang yan. Ganyan ang nangyari dun sa pondo ng PhilHealth, hindi na ibalik, dapat ibalik. Pero ang ginawa ng gobyerno, kinuha rin sa national budget, no? At hindi ibinawi yung mga pondo na ginamit sa flood control project na dapat nakarating sa universal healthcare. So at least, bagamat hindi na maibabalik ang mga perang yan, dahil yan ay trilyon-trilyon, at least maging basihan yan para impeachment laban sa presidente dahil kada saro na pirmado ng presidente ay pananagutan ng presidente at kung hindi man siya mapakulong habang siya ay presidente, tingin ko naman darating ang panahon na pwede siyang mapagbayad dito sa kanyang ginawang kasalanan. Opo, attorney, balikan ko lang po si Zaldico. Marami kasing nangungulit sa comment section. Nakwento niya raw po ba sa inyo, attorney, kung kailan po siya magre-release ng next na video niya? Kasi November 2025 pa yung last niyang pahayag eh. Oo, kasi ayaw nga tumigil ito usapin nito. Sasabihin ko rin kung anong ang sinabi ko sa kanya, mag-video ka na. Kung kwento mo kung ano talaga nangyari nang mapakita na talagang fake news ang presidente. Sabi niya, inaantay lang niya ang payo ng kanyang mga abogado dito sa Europa. So, ready to tell all na itong si Zaldico, attorney? Well, antayin niya yung advice ng kanyang mga abogado, no? Lalo na dito sa insidente na nangyari. No? Na ang sabi ng Czech police, it is a law enforcement incident. Pero walang detention, walang arrest. Apo, sir, lundag lang ako sa isang topic, pero may kaugnayan pa rin dito sa mga ganap sa Pilipinas. Sir, bilang abogado, dating presidential spokesman, sinabi kasi ng COA, inutusan po nila ang VP Sara na ibalik po yung 375 million na confidential funds due to alleged, binawit po na salita yung alleged irregularities and violation of spending rules. Sir, guilty ba si VP Sara pag ganito ang utos ng Commission on Audit? Well, ang pagkakaintindi ko, pati si Inday Sara, hindi pa niya nakukuha yung desisyon ng COA. Ang nakapagtataka, paano nagkaroon ng ganyang disallowance, wala naman lumabas sa COA review, di ba? Ang sabi ng COA, everything in order sa paggastos ng pondo ng Office of the Vice President. Bakit meron ngayon? May panibago na namang disallowance, bukod pa dun sa naunang disallowance. Ang tingin ko nangyari, this is by special order of Congress na maglabas ng notice of disallowance at hindi binigyan ng karapatan na marinig ang panig ni VP Sara.
Kasi bilang isang nagtrabaho rin sa gobyerno, ang proseso dyan, kapag merong sasabihin nilang maling paggastos ng pera, ilalabas yan doon sa tinatawag na exit conference para naman mabigyan ng pagkakataon yung ahensya sumagot. Pero walang pinagdaan ng ganyang proseso dahil itong sinasabi nilang mahigit na 300 million, mukhang walang kinalaman doon sa 72 million na nauna nang na-disallow. No? At ang nakapagtataka dito sa 300 million na pangalawang notice of disallowance, bakit ang may alam lang ang Committee on Injustice at yung ahensya mismo walang kaalam-alam? Opo, dito pa sa iba pang mga patutsada nila po sa kay Vice President Sara Duterte sa impeachment hearing po, attorney. Relevant pa ba 'yun? Lalo na halimbawa, yung sa pag-confirm na merong rehistro, yung mga motor na sinabi doon sa testimonya ni Madriaga, which is nakapangalan din naman sa kanya, kaya nagtataka, magbabasa ka sa comment section. So ano ngayon? Anong ibig sabihin niyan? Meron pang isa nagbusisi doon sa mga sasakyan, sa mga motor na hindi naman ganun yung model po noon. In short po, attorney, kasi meron akong nabasa na isang opinion na parang nakakapanindig balahibo daw yung ginawa mismo ng taong bayan na bago pa man magdepensa ang kampo ni Vice President Sara Duterte, taong bayan na, mga netizen na ang nagdedepensa po sa kanya. Attorney, ano kayo mensaheng pinapadala po nito? Ibig sabihin lang, matindi talaga ang pagtiwala ng taong bayan kay BP Sara. Nagtitiwala sila, hindi man darambong si BP Sara at sila na ang naglalabas ng obvious. Kasi yung mga lumalabas naman na galing sa taong bayan, for instance, yung cheque di umano na milyon-milyon, bakit yung date petsa na hindi na presidente si Tatay Digong, si Bangag na ang presidente? Baka itong Madriaga, tao talaga ni Bangag, kaya nga nagbayad ng ganyang kalaking milyon-milyon sa kanya. No? At itong mga sasakyan, yung mga sasakyan na yan, prueba na itong ganitong karaming sasakyan ay pag-aari ni Madriaga. Yan ang dapat nilang hinga ng tax return para malaman kung talagang siya ay kumita ng malaki na he can afford itong mga magagarang mga coaching ito. Pero siyempre, kung titignan mo mga tax returns yan, at yan naman talaga dapat tignan na tax returns, walang lalabas yan na malaking tax na binayad kasi nga pinaghina lang kidnapper. Yung binayad nga ng kliyente ko sa kanya, hindi siya dineclare yan as income. No? At hanggang ngayon, hindi na-recover. Pero technically, dapat ma-refer yan o ma-declare yan sa kanyang income tax. Dahil yan ay pera na kinita niya, bagamat ito ay illegal. Opo, doon naman po sa hindi pag-question sa kanya doon sa komite ng House Committee on Justice, sa kredibilidad niya, pina-strike out po. Tingin niyo po okay po yun? Parang, or naging one-sided ang naging diskusyon doon sa komite na yun? Well, kaya nga ang tawag sa kanila, Committee of Injustice. Kasi ang gusto lang talaga nila, maglabas ng impormasyon na makakasira kay Inday Sara. Never mind kung hindi naman kapani-paniwala. At kaya nga kahit isang tanong kay Madriaga, hindi pinayagan dahil ayaw nilang makita, mapuribahan na nagsisinungaling si Madriaga na napakadali namang gawin. Kasi yung cheque lang yun alone, ha? Milyon-milyon yun. Pero ang tanong, bakit yan ang sinasabi niya galing kay Digong? Samantalang panahon niyang 2023, si Marcos Jr. na ang presidente. Yung saying na falsus in uno, falsus in yung false in part is false in whole. Yan po talaga ay applicable kay Madriaga. Sinungaling siya sa isang bagay, sinungaling siya sa lahat. Apo, attorney, yaman at nandyan po kayo sa Europe. Ano po ang asahan natin, sir, sa paparating na desisyon ng ICC kaugnay po sa apela natin sa jurisdiction challenge sa kaso po ni Tatay Digong? Paano niyo po bang may paliwanag, sir? Anong kahihinatnan, anong pros and cons na magiging pasya ng International Criminal Court? Sa tingin ko 50-50. Kaya importante talagang subaybayan natin yan. Kasi nagkaroon na ng unang pagkakataon na nag-decision sa jurisdiction, split decision. 3-2. 3 ang majority, 2 ang dissent. Ang dissent, nagsasabi na no jurisdiction, pero yung dalawang nag-dissent, sila yung mas bihasa sa international law. No? Importante kasi na bihasa sa international law magdedesisyon dahil ang jurisdiction ng hukuman ay nakabase sa consent o pagpayag ng Estado. At ang applicable norm dito ay tinatawag na pacta sunt servanda, treaty obligations must be complied with in good faith. No? Kaya naman yung dalawang bihasa sa international law nagsabi na wala nang jurisdiction kasi nga, bagamat
dahil ang pagsapi sa ICC ay voluntaryo, ang pag-alis ay voluntaryo rin. At malayang po pwedeng umalis sa hukuman ng mga miyembro provided yung duty to cooperate ay magpapatuloy sa loob lamang ng 1 taon matapos magbitiw na formal sa pagiging miyembro ng hukuman. Yung pagsisimula ng preliminary investigation nasa 2nd taon na, no? Kaya naman yung 2 bihasa sa international law, sinasabi wala na talagang jurisdiction ng hukuman para magpatuloy sa preliminary investigation. Pero ang mga maestrado sa ICC kasi 2 batayan, yung kanilang competence sa international criminal law at yung competence sa international law. Sa tingin ko, mas importante ang competence sa international law pagdating sa jurisdiction dahil ang jurisdiction nga is a legal concept based on a state's consent to be bound. Opo, attorney, balikan ko lang po yung napahayagan nyo na kanina po, yung patungkol po doon sa lupa natin. Dito magkakaroon ng, ang tawag kasi dito ay Luzon Economic Corridor. Attorney, kung bakit hindi po ito dapat na mangyari at ano bang sinasabi ng batas para ito ay maisakatuparan, itong ugnayan na ito ng Estados Unidos at ng Pilipinas? Well, una-una, bakit Amerika ang magpapatakbo niyan? Kasi rent-free na gagamitin ng Amerikano. Bakit Estado magpapatakbo niyan kung hindi yan gagamitin para sa military purposes? Una. Pangalawa, bakit magkakaroon ng diplomatic immunity ang mga Amerikano na nagpapatakbo niyan? Ibig sabihin, yung pagtayo ng economic corridor ay isang state function ng Amerika. At dahil ito nga ay nangyayari sa panahon ng may giyera at sinasabi naman nila na ito ay para mabawasan ang reliance nila sa China pagdating sa mga computer chips, no? Kaya nga silicon ang tinatawag nila diyan. At alam naman natin na ang kanilang mga bomba ay nangangailangan itong mga silicon neto. Siyempre, this has to do with the war effort against Iran, no? At kaya nga sinasabi ko, kinakailangan bigyan yan ng pagpayag ng Senado. Ang pagtayo ng economic corridor neto ay dapat sang-ayon sa isang tratado na kinikilala ng parehong bansa bilang isang tratado at kung kinakailangan, bigyan ng pagpayag ng sambayanang Pilipino. Opo. Kung pribado po, kumbaga ito ay sa US government na pangunguna. Kung pribado po na banyaga, meron din tayong matibay na batas po ukol din dyan po, nakakasaklaw, attorney. Yes, meron tayo PEZA law. Pero sa PEZA law, walang binibigyan ng sovereign immunity. Ang binibigyan mo lang ng sovereign immunity, kung meron kang tratado, gaya ng panahon na meron tayong basis agreement, no, with America. Kaya lahat ng mga Amerikano na nasa loob ng base militar ay immune. Pero, yun nga sabi ng saligang batas, pagkatapos at pagpasuna ang US-Philippine Basis Agreement, wala nang dayuhang base militar na papayagan sa Pilipinas kung hindi sa pamamagitan ng tratado, kinikilala ng parehong bansa at kung kinakailangan, isusumite para kunin ang pagsang-ayon ng mamamayang Pilipino. So malinaw na malinaw sa akin, hindi nila tinatawag itong base militar, pero because this contributes to the war effort because of the nature, object, and purpose nung mga gagawin dyan sa Special Economic Corridor na yan po, for all intents and purposes, is a military base at make no mistake, dahil yan po contributes to the war effort, po pwede pong targetin yan ng kalaban ng Amerika dito sa nagaganap na digmaan. Baka mangyari din na parang kagaya doon sa EDCA na hindi basta-basta napapasok ng gobyerno po natin. Sigurado po yan, kaya binigyan nila ng diplomatic immunity. Linalabas nila sa jurisdiction ng Pilipinas ang kung anumang gagawin dyan sa loob ng 1,400 hectares na yan, na rent-free pa man din. So talagang, alam niyo, ang duda ko nga, kaya nag-fake news itong presidente natin para ilihis yung atensyon ng tao. Tingin ko, ang pinakadelikadong nangyayari ngayon ay itong pinalawak pa ang EDCA at ngayon, talagang inanunsyo naman nila na yung mga armas gagawin na nila dito sa Pilipinas. So ito na yung katuparan ng inanunsyo na nila na ang mga armas na kinakailangan ng Amerika para sa gera laban sa Iran dito na gagawin sa Pilipinas. Tsaka alam mo ba, Attorney Harry, may balak ang US government, actually naghahanap na sila ngayon ng contractor para po magtayo ng Naval Fuel Depot sa Davao Gulf.
para daw mabilis yung access nila sa Sulu at Celebes Sea. Nako, eto pa itong balita ngayong araw, attorney. Talagang, vassal ng mga kano. Sir. Well, alam mo, nung nagpunta naman si Trump dito at nakipag-usap kay Tatay Digong, sabi naman talaga niya, the very best real estate decision America made was to purchase the Philippines dahil nga sa strategic position natin. At siyempre, kaya hindi tayo papayagan na maging tunay na malaya ng Amerika at ginagawa nila ngayon yan sa pamamagitan ng kanilang sinusuportahang mga rehimen, gaya ng rehimeng Marcos na bukod ito ay napatunayan ng palpak dahil siya ay isang addictus benedictus, napakakurap pa. So yan po ang kapalit ng pagsuporta ng mga Amerikano sa rehimeng Marcos. Gagamitin nilang unsinkable warship ang buong teritoryo ng Pilipinas. Sir, huli na lang may nagpapatanong na viewer. Do you think daw po isang disservice sa masang Pilipino itong ganito mga desisyon ng pamahalaan na magpagamit po sa isang bansa na siyang naging sanhi ng kaguluhan sa gitnang silangan at sanhi po ng mga problema natin, lalo na yung mataas na presyo po ng langis? Yan po talaga ay paglabag sa ating saligang batas. We renounce war as an instrument of our foreign policy at kahit anong gagawin natin that will contribute to the war effort violates that prohibition. Pangalawa pa lang yung nagsasabi na mga base militar dapat sang-ayon sa tratado at kung kinakailangan, aprobado ng taong bayan.